Tungkol ang bidyong ito sa murang gawa sa bahay na super material para sa konstruksyon na pwedeng gamitin sa maraming bagay. Isang taon ko itong kinunan, panahon na para ayusin ang nakaraang season ng konstruksyon. Sa tingin ko, karapat-dapat ito. Para sa regular na manonood ng mga awit ni Yasha Koshaka na laging sumusubaybay sa lahat ng proyekto, siguradong interesante rin ang video na ito. Ikukwento ko kung paano ginagamit at ano na ang lagay ng mga proyektong itinayo ngayon. Madali at komportabling gamitin ang material na ito. Lahat ng subukan ko, nagtatagumpay ako. Bakod na mukhang mamahalin at matibay, pero sa totoo lang ay magaan at mura lang. Malalim na biological septic tank na hindi kailangang ipa-sip-sip at mas mura gawin kaysa sa delivery ng binibili. Lahat ng bahagi ay kasya sa ordinaryong kotse. Ang mga garden path mula sa material na ito, dahil magaan at di na kailangan ng pundasyon, ay kaiinggitan ng mga oligarko. Ginagamit ito sa swimming pool dahil mabilis magpainit ng tubig dahil mababa ang thermal conductivity at hindi na kailangan ng mamahaling waterproofing dahil waterproof na ito. Ito ang chance ng may bakuran, hardinero, taga-baryo at pribadong sektor ng lungsod na higitan ang mga Amerikano sa bilang ng swimming pool kada tao. Ang mga gate na gawa sa material na ito kumpara sa metal at kahoy ay maaaring lagyan ng napakaraming magagandang finishing na pwedeng bilhin o kaya'y murang gawa-gawa lang. Ang sariling gawang composter para sa pinutol na damo dahil sa mataas na heat efficiency ay nagpapataas ng kalidad ng composting. Ang mataas, mainit at heat-insulated na taniman ay nakakatulong hindi lang sa pag-ani sa malamig na klima kundi pati sa pag-survive sa post-apocalypse kung titigil bigla ang araw sa pagsikat at pagpainit. Noong nakaraang video, gumawa ako ng garden furniture gamit ang natatanging material na ito. Lumampas sa inaasahan ang resulta. Kaya isa-isa nating pag-usapan ang lahat. Kamusta sa inyong lahat? Sinimulan ko ang construction season sa paggawa ng hulmahan para sa septic tank rings na may malalim na biological cleaning na hindi na kailangang i-pump out ayon sa plano. Ginawa ko ang hulmahan mula sa mga pinagputol-putol na kahoy at mga hindi na kailangang piraso ng fiberboard. Kinabit ko lahat sa lumang mesa para sa table tennis. Bumili ako ng 3 cm kapal na Penoplex comfort sheet at ginaspang ang ibabaw gamit ang talim ng lagari na inalis ko sa hawakan. Pinagdikit ko ang 2 sheet sa haba. Gumamit ako ng pandikit na para talaga sa pagdikit ng mineral wool at polystyrene foam boards sa facade base na kailangang i-insulate at para makagawa ng reinforced base layer. Gumamit ako ng alkali-resistant fiberglass mesh na 5 mm bawat butas at naglagay ng base reinforced layer sa gilid ng pinagdikit na sheet. Makukuha lahat ng materyales sa anumang construction store. Inikot ko ang nabuong piraso sa hulmahan at pinirmi gamit ang patayong kahoy. Matibay ang Penoplex sa pagkadiin kaya ginagamit ito sa pag-insulate ng sahig at pwedeng ilagay sa ilalim ng mabigat na semento pero medyo marupok pag binabaluktot. Sa ilang kondisyon, pwedeng baluktutin ang insulasyon. Dahil maliit ang espasyo sa ilalim ng bubong, hindi kasya ang mas malalaking material kaysa 2 pinahabang piraso. Kaya idinikit ko na lang diretso sa lugar ang mga susunod na Penoplex. Para sa matibay at mabilis na pagdikit ng extruded polystyrene foam, epektibo ang construction polyurethane adhesive foam. Mas kaunti ang paglawak nito kaysa sa ordinaryong foam sealant kaya mas madali itong gamitin. Nagpatuloy akong maglagay ng pampatibay na base at umiikot ng material sa hulmahan. Bilang isang karaniwang edukado at hindi profesional, naging madali sa akin ang lahat ng ito na nagpapakitang simple lang ang paraan. Sa mainit na panahon, ang ilang milimetrong pampatibay ay mabilis tumitigas. Hindi na kailangan ang mga baras na nag-aayos ng hugis. Dahil responsableng bagay ang septic tank, dapat nitong kayanin ang presyo ng lupa sa labas at ng laman sa loob. Nagdesisyon akong ulitin ang paglalagay ng reinforcing layer dahil ayon sa mga professional, ang dobleng pag-reinforce ay mas nagpapalakas ng tibay. Dapat mainit-init ang septic tank. Makakatulong ito para mas mabilis at maganda ang trabaho ng bakterya sa paglilinis ng dumi sa kanal.
Noong una, balak ko lang tanggalin ang singsing sa hulmahan pero dahil mag-isa ako, nagpasya akong pansamantalang baklasin ang hulmahan. Ang ganda naman. Inulit ko ang paglagay ng pampatibay na layer sa loob ng septic tank ring. Ang Penoplex ay mas popular para sa pag-insulate ng fasad dahil hindi ito tinatagos ng hangin, di tulad ng mga pader na may mineral wool. Nagbibigay ito ng insulation sa paligid at bagay para sa bahay, pundasyon, sahig, pader, balkonahe at bubong. Kung tama ang paggawa, mahusay ito sa mga pader na balangkas. Habang ina-apply ko ang mga pampatibay na layer gamit ang tamang teknolohiya, tiyak na tatagal ito at hindi matatanggal. Madali at simple lang ang teknolohiya. Subok na ito ng mga dekada at milyong-milyong metro kwadrado ng mga harapan na ginamitan ng pinalakas na mesh at mga halo ng Penoplex. Ang taong unang beses gumamit ng gamit ng mason, tulad ko, ay siguradong magtatagumpay agad sa unang subok. Maaring gumamit ng glass mesh basta may overlap na hindi bababa sa 10 sentimetro. Ang mga ganitong singsing ay mas mura ang gastos kumpara sa presyo ng mismong delivery at pagbaba ng mga klasikong konkretong singsing. Dahil mahal ang serbisyo ng espesyal na makina, pwedeng dalhin ang lahat ng bahagi ng konkretong singsing gamit ang sariling kotse. Pagkatapos ng unang singsing, sa loob ng ilang sumunod na araw ay nagawa ko ng walang kahirap-hirap ang kinakailangang dami ng mga ito. Habang ginagawa ko ang huling singsing, naisip ko ang hydro-isolation ng septic tank. Napagtanto kong nagkamali ako dahil hindi ko agad naisip gamitin ang bentahe ng Penoplex. Tulad ng halos zero na pagsipsip ng tubig at bilang resulta 100% hindi tinatablan ng tubig. Nakakainis at nakakabigo na magagandang ideya ay dumarating lang kapag huli na. Matapos magpahinga at gumawa pa ng ilang produkto sa parehong paraan na ikukwento ko mamaya, sinimulan ko na ang paggawa ng mainit at selyadong septic tank. Sa septic tank, reboot na proyekto. Nagpasya akong hindi na gumamit ng matrix na hulmahan. Kahit nakaunti lang ang oras na ginugol ko sa paggawa nito, pera pa rin iyon. Kaya para sa mga magdedesisyong ulitin, mas madali na ito. Sa tulong ng pansamantalang ikinakabit na piraso ng lambat, nakakakuha ako ng paunang nakabaluktot na mga piraso ng Penoplex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para sa 2 kubikong lalagyan ng baluktot na piraso, 8 lang ang kailangan. Ginawa kong pundasyon ng septic tank ang 4 na tabla. Pinutol ko ang sobrang pandikit. Gumamit ako ng kahoy para gumuhit ng bilog na 1.5 metrong diameter. Mas dininan niya ang lapis sa materyales kaysa gumuhit dito. Kita pa rin ang linya at yun ang mahalaga. Hindi pinapadaan ng Penoplex ang tubig pero pwede pa ring mapasukan sa dugtungan na ginamitan ng polyurethane foam. May pandikit na hindi tinatablan ng tubig pero mas madali at mabilis gamitin ang pandikit foam. Kaya napagdesisyonan na gumamit lang ng kaunting hydro-isolation at selyuhan lang yung mga dugtungan. Mura lang ang moisture-proof hydro-isolation at protection ito laban sa moisture. Pwede itong gamitin sa pader ng banyo bago lagyan ng tiles. Ito ay para sa hydro-isolation ng iba't ibang basang lugar. Dito kailangan ang waterproof hydro-isolation tulad ng gamit sa paggawa ng reservoir, water treatment facilities, swimming pool at mga tangke ng tubig. Masyadong magastos kung isisil ang buong ibabaw ng septic tank gamit ito. Madali idikit ang magagaan na sheet sa pabilog na linya. Naranasan ko na noon ang kamahalan ng matibay na 2 component na elastic waterproofing. Masasabi kong ako mismo ang nakaranas nito. Noong ginagawa kong waterproof ang buong ibabaw ng sahig ng bukas na balkonahe ng aming pangunahing bahay. Pagkatapos ng mga trabahong iyon, may natirang kaunting waterproofing. Nagpasya akong sapat na ito para sa pag-seal ng lahat ng dugtungan ng septic tank. Sunod ang proseso o teknolohiya. Gaya ng sa singsing, inilalagay ang pangunahing pampatibay na patong. Maingat kong ginalaw ang mga singsing na may dobleng pampatibay para sa unang septic tank. Sa pagkakataong ito, nagpasya akong gumamit na lang ng iisang pampatibay. Ang paglalagay ng 2 patong ng pampatibay ay maaaring sobra na at pag-iingat lang.
Halos walang monetization sa channel kaya't lubos akong magpapasalamat sa inyong suporta sa mga sobrang tipid na pamamaraan na sinubukan naming ipatupad sa channel na Awitin ni Yasha Koshaka. Magagawa ito sa pamamagitan ng sponsorship button dito sa YouTube. Ang mga manonood mula sa Russia ay maaaring suportahan ang mga proyekto sa pamamagitan ng Boosty service. Iniwan ko ang link sa ibaba ng video. Inulit ko rin ang pag-seal sa mga dugtungan sa labas para masigurong matibay. Kapag nilagyan ng adhesive at fiberglass mesh sa magkabilang panig ang Penoplex, nagiging matibay itong composite material, hindi lang simpleng plastered extruded polystyrene. Ang bilog na hugis ay dapat magbigay ng karagdagang tibay sa buong istruktura. Sa pag-aaral ko ng proseso ng paglilinis ng dumi sa alkantarilya, napansin ko na sa septic tank na may biological na paglilinis, ang presyo ay malaki dahil sa laki ng plastic na lalagyan. Dapat itong opsyon ay magdulot ng malaking tipid. Sa totoo lang, ang mga nabibili at yari ng septic tank ay parang presyo ng spaceship. Sa septic tank na may biocleaning, bakterya na mahilig sa init ang naglilinis ng dumi, kaya mahalaga ang mataas na thermal insulation ng Penoplex. Ang septic tank na gawa sa mainit na composite ay dapat gumana ng pareho sa malamig at mainit na panahon. Umasa ako na magagawa kong gumawa ng septic tank na mas maganda ang mga katangian kaysa sa mga nabibili at ang pinakamahalaga mas mura ng maraming beses. Mukhang komplikado dahil sa brush type filter, polypropylene na tubo at maliit na compressor para sa aeration pero madali lang gawin at hindi dapat mahal ang gastos. Kamakailan lang madalas at malakas na umaapaw ang ilog Sosh na malapit sa aming baryo. At nangyayari ito kahit sa taglamig. Kamakailan, halos natuyo ang aming ilog pero ngayon malalim at puno na ulit ito ng tubig. Ang Sosh ay dumadaloy patungong Dnieper na tila may dam na humaharang. Konti lang ang niebe nung taglamig pero malakas at matagal ang pagbaha ngayong tagsibol. Tumaas din ng husto ang tubig sa ilalim ng lupa. Kahit sa ilalim ng bahay, kailangan naming magsuot ng bota ng mangingisda para makapunta sa mga pagkain. Kahit tag-init na, mataas pa rin ang tubig sa ilalim ng lupa kaya hindi ko pa masimulan ang gawain. Sabik na akong subukan ng septic tank. Hindi pa posible na ilagay ito sa lupa ayon sa nararapat kaya nagpasya akong gawin muna ang unang pagsubok sa pagkatatag nito sa ibabaw ng lupa. Para dito, pumili ako ng lugar sa bakuran kung saan hindi ito makakaabala. Naghanda ako ng pansamantalang pundasyon mula sa pinantay at pinatibay na buhangin. Kapag may tubig na, higit 2 tonelada na ang bigat nito, hindi biro yon. Noong panahong iyon, lumabas sa mga awit ni Yasha Koshak ang video tungkol sa paggawa ng septic tank gamit insulated na singsing. Sinimulan ko ng dagdagan ang taas ng tangke hanggang sa umabot ito sa kinakailangang sukat. Malaking interes at tanong ang nakuha ng video tungkol sa septic tank mula sa mga manonood. Ayokong biguin ang inaasahan ng aking manonood. Madali rin ang pag-install ng ikalawang hanay ng Penoplex. Tinakpan ko ulit ang mga bagong dugtungan. Pagkatapos kailangan na naman ng proseso o teknolohiya. Habang nagtatrabaho, iniisip ko kung paano gagawin ang bagong video tungkol sa septic tank na nasa ibabaw pa rin. Marami ang maaring hindi makaunawa at isipin na nababaliw na si Yasha Koshak. Alam ko na ang mga manonood sa channel ay ang pinakamahusay pero kahit sila ay maaaring pagtawanan ako dahil sa ganitong septic tank. Bigla akong naliwanagan at napag-isip-isip. Ang septic tank ay isang malaking lalagyan para sa maruming tubig. Pero, halimbawa, ang paliguan o mini pool ay lalagyan din ng tubig pero para sa malinis na tubig. Kaya kahit anong itawag sa lalagyan, pareho lang at walang halaga iyon. Sa ganitong paraan, makakagawa ng maayos na hermetikong paliguan o mini pool. Tagumpay ito at mas malaki pa dahil mas pinalawak nito ang versatility ng paraan. Hindi ko natago ang inobasyong ito kaya agad akong gumawa ng bagong video. Pero tungkol na ito sa maliit na pool na kupel. Gamit ang murang pandikit para sa tiles, pinalamutian ko ang septic tank na ginawa kahapon para magmukhang maliit na Mediterranean style na pool. Tinulungan ako ng asawa at anak magpinta. Naglagay ako ng tubig at nagulat kami nang magkaroon ng magandang kupel mini pool sa bakuran. Naging ganap na selyadong lalagyan ito na kayang maglaman ng 2 kubikometro ng tubig. Matibay, sobrang mura ang gastos at mainit-init. Mabilis uminit ang tubig dito kapag maaraw at halos hindi lumalamig tuwing malamig ang gabi.
Napanood ng mga naghihintay ng bagong video sa septic tank ang video tungkol sa kupel at naintindihan nilang epektibo ito. Sa kalagitnaan ng tag-init, bumaba na rin ang tubig sa ilalim ng lupa. Kasabay nito kahit papaano ay gumana ang aming lumang septic tank. Tumigil na sa pagtuka ang inihaw na tandang kaya nakarelax ako at ipinagpaliban ang gawain sa lupa. Habang nilalabas ang video, sumasa ilalim ang proyekto sa mga pagsubok ngayong taglamig. Kung ang ganitong lalagyan ay nagsisilbing paliguan, swimming pool o sisidlan para sa pandilig, kailangan itong alisan ng laman tuwing taglamig. Wala pang gripo sa ibaba kaya gumamit ako ng submersible pump na Rutschok. Dahil sa lagayan na ito, mas luntian ang damo. Ito ang ginawa ko habang nagpapahinga sa pagitan ng singsing at septic tank gamit ang maliit na pool. Ito ay isang compost bin para sa ginapas na damo at talagang ginawa ko na ito bilang compost bin mula pa nung una. Sinubukan ko dito ang pagyuko ng Penoplex gamit ang pansamantalang lambat na may maliit na radius at halos tuwid na anggulo. Ang compost bin na gawa sa mga tabla ay halos tuluyan nang nasira sa loob ng maikling panahon. Hindi ito ang una naming compost bin. Minsan kailangan naming ayusin ang dalawang compost bin na palaging ginagamit at nakakasawa na rin paulit-ulit gawin ito. Kaya gumawa ako ng compost bin na tatagal ng mahigit 50 taon tulad ng Penoplex. 50 taon na marahil ang pinakamatagal na ginugol ng masugid na hardinero sa kanyang hilig. Madalas, hindi pa nagugulay ang mga kabataan. Habang tumatanda ang tao, lalong nahihilig at nahahatak siya ng lupa. Malinaw itong halimbawa ng hatak ng lupa. Layunin, compost bin na panghabang buhay. Wala tayong sapat na pera para laging magpalit or mag-ayos. Layunin din ng proyekto ang pagkuha ng compost bin na may natatanging katangian. Matagal kong pinanood ang pagkabulok ng damo at organikong bagay sa compost box. Maganda ang proseso sa gitna pero mahina sa gilid. Ito ay dahil hindi sapat ang mga tablang may siwang para mapigilan ang moisture evaporation. Sa tuyong paligid, tumitigil sa pagtatrabaho ang mga bakterya kaya ganun ang nangyayari. Dahil hindi sumisipsip o nagpapadaan ng moisture ang Penoplex, dapat itong magbago ng lahat. Napansin ko na sa insulated compost bin, hindi gaanong bumabagal ang proseso ng bakterya tuwing malamig kaya mas mabilis ang paggawa ng dekalidad na compost. Gumamit ako ng 3 cm kapal na Penoplex para sa compost bin gaya ng sa singsing. Sa kapal na ito na parang biro lang, ang material na ito ay may seryosong thermal properties. Ang 3 sentimetro ay katumbas ng thermal properties ng tuyong kahoy na tabla na may kapal na 17 hanggang 18 sentimetro. O kaya naman katumbas ng pader na gawa sa higit 2 pirasong ladrilyo. Hindi ito katang-isip kundi makabagong teknolohiya. Gaya ng nabanggit ko, gumagamit ako ng espesyal na pandikit na halo para sa plaster na talaga namang para sa thermal insulation na panel. Iba't ibang brand ang gumagawa nito at mabibili sa lahat ng mga tindahan ng materyales sa konstruksyon. Hindi ko talaga kayang magbanggit ng isang particular na manufacturer dahil hindi naman ako professional, kaya siguro hindi ko rin napapansin ang pagkakaiba sa paggamit ng mga ito. Ang mga professional lang naman talaga ang nagiging maselan sa mga materyales samantalang kami na mga gumagawa lang sa bahay, mas simple lang. Madalas, binibili ko ang pinakamurang halo sa tindahan, lalo na kung may promo. Kapag may kakaibang halo akong nakita, ipapaalam ko sa inyo agad. Ginawa kong gilid at takip ng compost bin ang 50M tubo ng Imbornal Mura at maganda ito, parang tapos na produkto. Yung mga bisagra at hawakan ginupit ko rin mula sa parehong tubo. Nilagay ko ang tekstura ng bato gamit ang murang pandikit pang tiles. Yung mga guhit ng pagitan, ginuhit ko gamit ang piraso ng baluktot na alambre. Tinulungan ako ng asawa ko sa pagpipinta. Gumamit kami ng pinakamurang pintura para sa labas at mga 5 klase ng kulay. Pinatungan namin ng antiseptikong acrylic varnish ang ibabaw ng compost bin.
Binaklas ko ang lumang compost bin at pinalitan ng bagong Mediterranean-style compost bin. Umainit ang compost hanggang 70 degrees kaya kailangan naming palamigin agad. Dumaan sa pagsubok ng taglamig ang compost bin. Umaasa ako na hindi natutulog ang mga bakterya dito kahit sa malamig na taglamig. Madali at magaan ang paggawa ng patag na piyesa gamit ang pamamaraang ito. 2 metro ang lapad ng piyesa. Para maabot lahat ng bahagi, minsan akong nagbabalanse sa tabla. Tinutulungan tayo ng grabidad sa pag-armas ng mga patag na ibabaw. Sa trabahong ito, hindi lang matatanda kundi pati bata ay kayang gawin kahit walang karanasan sa gamit at pangmasilya. Naranasan ko na ito sa pamilya ko nung nagtayo kami ng panlabas na palikuran gamit ang teknolohiyang ito. Nagdesisyon akong imodernisa ang aming lumang sliding gate. Nainis na ako sa ingay ng bakal at sa pagkakabit ng mga yero. Nakakapagod na rin ang palaging pagkakabit ng mga ito. Madalas kasi itong tanggalin ng malalakas na hangin. At pati na rin ang malungkot na itsura ng gate ay nakakasawa na rin para sa akin. Sa bakuran, may Mediterranean na estilo pero dito, parang simula pa rin ng ika-21 siglo kapitalismo na sa paligid pero pare-pareho pa rin ang turing sa atin. Nakakasawa na ang magkaparehong profiled sheet at precast concrete na bakod. Naisip ko, kailangan ng kaunting pagkakaiba habang abala ako. Sa mga pandikit na halo para sa insulation, may mga polymer at ang luma at subok na semento. Yung mga polymer ang responsable sa matibay na pagdikit sa Penoplex at ang semento naman ang nagbibigay ng pangkalahatang tibay. Tulad ng alam natin, ang mga semento na halo ay umaabot ng hindi bababa sa 28 araw bago tuluyang tumibay. Kaya naman, ang katotohanan ang material na ito ay maaaring hiwain gamit ang construction knife matapos ang unang pagtigas. Kahit mahirap, ay hindi nangangahulugan na mananatili itong ganoon pagkatapos ng 28 araw. Ang pinutol ayon sa sukat ng panel ay idinikit ko lang gamit din ang parehong polyurethane na pandikit foam sa balangkas ng gate. Maaaring itanong kung bakit gumawa si Yasha Koshak ng napakainit na gate. Kahit di man magamit sa gate ang Penoplex bilang insulator, nagagamit pa rin ang tibay, resistensya sa peste at kaligtasan nito. Dahil pinalakas sa magkabilang panig, nagiging matibay at maaasahang composite ito na maaaring lagyan ng iba't ibang finishing na bagay sa anumang kulay, panlasa at budget. Mediterranean ang estilo na parang natural na bato kaya nagdesisyon akong huwag dekorasyonan ang gate dahil hindi bagay pagsamahin ang bato at gate. Pero ang kahoy at gate, ibang usapan yon pero masyadong karaniwan na. Sa pagkakataong ito, pinili ko ang nabibiling pantakip na gawa sa makulay na buhangin na kailangang haluin sa acrylic na base. Aaminin ko, nagsisi ako. Hindi ako nasiyahan at mahirap gamitin para sa hindi profesional. Pero naabot ko naman ang layunin, naging kapansin-pansin ang gate kumpara sa karaniwang kulay abo at ibang mga gate. Sinubukan ang bagong laman ng gate ngayong matinding taglamig. Ayos naman lahat. Tanging ang gilid na liwanag ng mababang araw ng taglamig ang nagpapakita ng mga sablay ko sa paglalagay ng finishing coat. Pero hindi naman ito nakakaapekto sa tibay at tatag. Dahil sa bagong simpleng teknolohiya, madalas na nagkakaroon ng maliliit na arkitekturang istruktura sa bakuran. Noon, tapos na ang panlabas na palikuran at panliguan para sa bakasyon. Sa harap ninyo may paliguan at compost bin na. Kaya napagpasyahan na palawakin ang network ng mga garden path na magdadala sa mga bagong istruktura. Malawakang ginagamit ang Penoplex sa paggawa ng mga kalsada. Inilalagay pa ito sa ilalim ng mga runway ng paliparan. Ginagamit din ito sa paggawa ng mga pavement, paradahan at mga daanan. Pinipigilan nito ang pagyayelo ng lupa at nilulutas ang problema ng frost heaving. Para sa akin, masyadong makitid ang lapad ng daanan, nakapantay ng standard sheet at extruded polystyrene foam.
Tamang-tama lang ang lapad na 1.5 ng sheet pero sobra ang haba. Nagpasya akong subukan ang naisip ko sa 2 piraso. Sinikap kong gawing mas madali at mas maginhawa pa ang trabaho. At hindi magtrabaho sa antas ng sahig kundi sa mas komportabling antas, sa antas ng mesa. Mabilis kong naipahid ang pangunahing patong sa unang bahagi ng piraso at inilagay ito sa drum para sa pagpapatuyo pa. Maliit ang naging lugar ng suporta, kaya yumuko ang piraso. Kung hahayaan itong ganito, mananatili itong baluktot magpakailanman at hindi tama iyon. Pagkatapos ayusin, nagkulubot ang lambat sa ilang bahagi pero madali naman itong ayusin. Mas matibay na suporta ang kahoy na bangko kaysa sa plastic na drum. Pinalaya na ang mesa para magamit sa paggawa ng pangalawang bahagi. Ang lahat ng ito ay dahil hindi ko nagawang ilagay ang hindi pa matibay na piraso na may lambat sa damuhan dahil natakot akong matanggal ito mula sa extruded polystyrene foam. And kailangan ang nakalaylay na lambat para ibalot ang piraso ng Penoplex dito. Sa ganitong paraan, armado na lahat ng gilid. Kung may hindi pa nakakaalam, ipapaalam ko rin. Ang nangiping bahagi ng paleta ay nagpapantay ng kapal ng pandikit sa ibabaw, mas maganda kaysa sa makinis na bahagi. Kasabay nito, kailangan mong subukang hawakan ang paleta sa iisang anggulo sa ibabaw. Ang ngiping bahagi ay talagang para dito. Kung gagamit ka ng paleta na iba-iba ang laki ng ngipin, pwede kang maglagay ng magkakaibang kapal ng halo. Pwede mo ring baguhin ang kapal ng patong sa pag-iba ng anggulo ng paleta. Ito ay sarili kong observation. Ang trabaho ay parang pagbalot ng mga preform na gawa sa Penoplex sa mga sobre na gawa sa fiberglass mesh at pandikit na halo. Para ng pampatibay na balot. Dahil sa init ng araw, mabilis matuyo ang halo kaya kailangang basain dahil kailangan ng semento ng halumigmig. Matapos ang unang 2 bahagi ng daanan at maisip na magtatagumpay ito, bumili pa ako ng mga materyales. Sa pamamaraang pahalang ng pagplaster sa mga unang araw ng season pagkatapos ng taglamig na pahinga, mabilis masanay ang katawan na magtrabaho sa ganitong posisyon. At pagkatapos ng ilang araw, nagiging madali na lang ito. Alam kong may mga tao na dahil sa medical na dahilan ay mas mainam na huwag magtrabaho sa sahig, kaya siniguro kong pwedeng gawin ito sa antas ng mesa. Paraan ng paggawa na babagay halos sa lahat. Pagkatapos, nagpasya akong magtrabaho sa nakasanayan ko ng posisyon kung saan ang materyales ay nasa antas ng sahig. Kung hindi, magulo sa paligid ng lambat at mas mabilis sana ang trabaho. Sa final na pagpantay, malapad na spatula ang gamit ko. Hindi kailangan sobrang pantay tulad sa Euro renovation, basta mukhang pantay lang. Nang ginagawa ko ang mini pool na septic tank, may natirang ilang piraso ng bilugan na putol at isa doon ang ginamit ko para sa pathway. Ang una kong inobatibong pathway ay napagpasyahan kong ilagay papunta mismo sa mini pool. Nakilala ko na rin ang ganitong halo. Mas naging maginhawa ang pagbabalot ng Penoplex sa mesa. Naranasan ko na ring makatrabaho ang ganitong halo. Sobre na naiiba sa ibang mga sobre. Bawat kasunod na bahagi ng daan ay nagiging mas maganda at mas maganda pa. Gumuhit ako ng eskis at nilipat ang marka sa gilid. Naghanda ako ng murang pandikit para sa tiles. Ipinahid ko ito ng pantay na patong sa mga bahagi ng daan gamit ang spatula. Sinubukan kong bigyan ito ng natural na hindi kapantayan. Pagkalipas ng ilang oras, nang magsimulang tumigas ang pandikit para sa tiles, gamit ang mga marka sa gilid, gumawa ako ng mga guhit gamit ang manipis na linya. Ginamit ang mga linyang ito sa gilid ng daan para magmukhang pavers. Pakiramdam ko ay parang eskultor na gumagawa ng barelyef sa hardin ko. Ginuguhitan ko ng alambre ang mga pavers na bahagyang lumilihis sa marka para mas mukhang totoo. Sa pag-iimprovisa sa gitna ng panel ng daan, hindi na kailangan ng marka dahil likha lang ang proseso. Napakasimple lang tulad ng sa lahat ng mga naunang proyekto. Pagkatapos, tumulong na rin ang asawa ko at siya ang nagkulay ng mga barelyef na ginawa ko.
Nakita nyo na ang hardin ng mga eskultor, ngayon naman ang paggawaan ng artista. Lahat ay world-class na obra. Gaya ng alam nyo, hindi ito trabaho kundi kasiyahan lang. Kung walang pagkamalikhain, magiging parang brigadang kontrata ang aming trabaho. Pareho lang ang kinalalabasan ko. Madalas, mabigat ang mga klasikong hardin daanan dahil gawa ito sa paving tile, natural na bato, bricks at semento. Para maiwasang lumubog o tumaas ang bigat sa paglipas ng panahon, kailangan ng maayos na paghahanda ng pundasyon. Maraming mabigat na trabaho at mamahaling materyales sa konstruksyon ang kailangan dito, tulad ng buhangin, graba at semento para sa paglalatag. Para sa mas tibay, maglagay ng Penoplex sa ilalim. Sinusuri ang panel kung matibay. Ilang araw pa lang ito mula nang gawin, paano pa kaya pagkalipas ng 28 araw kapag tumibay na ang halo? Kaya ang ating daanan ay mas mura pa kaysa sa paghahanda pa lang ng pundasyon para sa mga karaniwang daanan. Nagpasya ako na para sa paglalagay ng makabagong daanan, sapat na ang alisin lang ang damuhan. Pwedeng gawin ang ganitong daanan sa isang lugar at madaling mailipat sa iba gamit ang sariling sasakyan. Sayang, di ko agad naisip ito. Kung naisip ko agad, sana ganito na ang paligid ng bahay sa halagang $1,000. Pwede ring gawing mainit-init ang daanan. Sana sa hinaharap, magdugtong ang mga daanan sa lahat ng gusali dito sa Penoplex Landa. Napakasimple at napakadaling ilatag. May video na sa channel tungkol sa pagsubok ng daan gamit akong ng babae at kariton na may semento. Matagumpay na naipasa ang mga pagsubok. Ganito ang itsura ng makabagong daanan tuwing taglamig sa oras ng paglabas ng video. Natapos na natin ang garden path na may Mediterranean na estilo. Dumating na ang oras para ayusin ang mga bakod. Bawat bagong proyekto mula kay Penoplex ay sinisimulan ko sa masiglang pagproseso nito gamit ang talim ng lagari para sa kahoy. Ibig sabihin, ginagawa kong magaspang ang ibabaw. Sa akin, naging routine na ito. Pwede namang laktawan ang hakbang na ito at bumili na agad ng magaspang na insulator na tinatawag na Penoplex Pader. Para sa insulation ng pundasyon, bagay ang Penoplex pundasyon. May matibay ring Penoplex Extreme, pero sa mga proyekto ko, okay na ang universal na Penoplex Comport. Mas komportable ng maglakad. Sa dalawang gilid ng aming lote, hanggang ngayon wala pa ring maayos na bakod. Yung mga pasok sa budget mukhang malungkot talaga. Ang tinutukoy ko ay prefabricated na konkretong bakod at profile sheet. Ang Eurostock at Nikbahi mahal. Yung gawa sa welded Euro panels mahal na, hindi pa matibay at parang hindi bagay sa probinsya. Kailangan ng bakod na ladrilyo ng tuloy-tuloy na konkretong pundasyon. Maganda pero sobrang mahal. Maganda ang gawa sa mga tabla pero para tumagal, mapapagod ka sa pagpipintura. Ang gawa sa wire mesh ay mura pero parang wala ring bakod. Pinapakita ng mga eksenang hindi pinabilis na simple lang talaga ang lahat. Sa Mediterranean style na gusto natin, hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili sa pagpatag ng reinforcing layer base para sa sariling gawa na finishing. Ang layunin ng proyekto ay gumawa ng bakod na mukhang matibay at mahal, mas maganda kung Mediterranean style, pero magaan, mura at madaling ikabit. Ang aking henetikong alaala ang nagsabi sa akin na ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan para sa mga poste ng ganitong bakod ay ang ipukpok lang ito. Para mas madali ang pagpukpok ng mga poste, sinubukan ko pang gumawa ng simpleng kagamitan. Sigurado akong may kinalaman ang mga ninuno ko sa paggawa ng bakod mula sa tulos at baka naisipan din nilang gumawa ng daan papuntang dagat Mediteraneo. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit gustong-gusto ko ang estilong Mediterranean. Mas matibay ang material na pinalakas sa magkabilang panig kaysa sa pinalakas lang sa isang panig. Sopromat, ngunit sa labas ay unti-unting dumarating ang taglagas na may malamig at basang gabi. Kaya hindi ko nagawang magpasya na tapusin ang 80 metro ng kulang na bakod. Mas mainam na suriin at subukan muna lahat. Napagdesisyonan naming magtayo muna ng bakod sa pagitan ng hardin at gulayan. Sana mapatawad ako ng mga ayaw sa kanuranin. Hindi ito tulad ng karaniwang 2 metrong silangang Slavic na bakod. Mababa lang ito, mga 1 metro parang Euro-style na bakod. Pasensya na, hindi ito parang matibay na bakod ng mga bayani, pero para sa eksperimento, pwede na. Sobra na ang 2 metrong bakod sa pagitan ng hardin at taniman. Madalas tayong silangang Slavic, lalo na kaming Belarusian, ay pinagtatawanan dahil mahilig tayo sa matataas at saradong bakod. Karaniwan, ang mga Europeo at Amerikano ay walang bakod sa pagitan ng kanilang mga bakuran. Lalo na yung mga dati nating kababayan na umalis at kunwari ay naging Europeo na.
Naniniwala ako na ang fenomeno ng mga bakod ay may maraming aspeto: panlipunan, pampolitika, pilosopikal at architectural. Mula sa pilosopikal na pananaw, ang mga bakod ay malapit na kaugnay ng panloob na pangangailangan ng tao para sa kaayusan sa pag-istruktura ng lahat ng bagay. Kung walang metapisikal na hangganan, hindi mabubuo ang maayos na lipunan dahil walang pakiramdam ng hangganan. Lumalawak ang mga lugar ng kaguluhan at kalituhan sa mga gilid. Ibig sabihin, gusto lang talaga natin ng kaayusan. Madalas magulo ang mga bakuran natin dahil mahilig tayong mag-ipon ng gamit. Pero kapag nahihiwalay ang mga magugulo, okay lang dahil hindi tuloy-tuloy ang kaguluhan. Hindi na makapaghintay ang asawa ko na maibigay ko ang mga natapos na barelyep. Ang langis ay libreng antiseptiko na napatunayan na. Nagpasya ako na mas mainam na ikabit ang mga natapos na bahagi ng makabagong bakod sa mga poste hindi lang sa iisang punto, kundi idin ito sa buong haba gamit ang mga kahoy na piraso. Nag-iwan ako ng bahagi sa mga poste na walang batong tekstura. Sa eksperimento, pinakamadaling paraan ng pagtayo ng poste ay paggawa muna ng butas gamit ang mas maliit na profile na tubo. Ang pagbuhos ng tubig sa butas ay nagpapadali sa gawain. Pinahiran ng asawa ko ng antiseptikong acrylic na varnish ang bago naming likha habang nilagyan ko ng bakal ang mga dulo para mas matibay. Ang mga ganitong bakod ay maaaring tapusin gamit ang napakaraming uri ng finishing mula sa halos libreng gawa sa bahay hanggang sa mga binibili na hindi libre. Dapat tumagal ito ng 50 o higit pang taon. Maganda ang bakod. Sa Penoplexlandia may bagong proyekto. Ngayon sinusubok ang bakod ngayong taglamig. Hindi rin nakalimutan ng Penoplex ang paksang agrikultura. Nang oras na para ayusin ang mga tanimang nilagyan ng tabla, hindi ko na kailangan pang magsalita tungkol sa hindi tibay ng kahoy. Halata naman, noong ginawa ko yon, wala pa akong bagong alam sa teknolohiyang ito. Habang nabubuhay, patuloy kang natututo. Ang mataas at mainit-init na taniman na gawa sa composite na may base ng Penoplex ay ginawa ko noong 1 taon bago ang nakaraan. At noong nakaraang taon, nilagyan ko ito ng pandekorasyong finishing na patong. Gusto kong isama ito sa hanay ng mga bagong proyekto. Sa pagdekorasyon nito, nagsimula ang aking season. Pinagdikit ko ang extruded polystyrene sheets sa haba at ginawa itong composite. Minarkahan ko rin ang lalim para ibaon ang mga border. Alam ko may ilan na di nagtitiwala sa Penoplex dahil chemical daw ito. Halimbawa, subukan nating sundan ang kapalaran ng polyethylene film. Hindi naman ito likas na material, pero maingat natin itong ipinatatakip sa mga kamatis at pipino. Sa hilagang rehiyon, di pwedeng magtanim ng wala ito. Sa paggawa ng agrotextile, ginagamit ang polypropylene, polyethylene, terephthalate at polyamide. Gaano katagal bago nawala ang takot ng tao sa polyethylene at agrotextile? Sa halip na luma at matagal ng sira na pampublikong palikuran, halos 3 taon na ang nakalipas mula nang nagkaroon kami ng bagong pampublikong palikuran na gawa sa Penoplex. Ginamit ang mga natirang material mula sa lumang palikuran bilang matibay na organikong material sa ilalim ng bagong taniman. Pinapalitan ng bagong teknolohiya ang luma sa konstruksyon. Inilagay ang mga supot sa ibabaw ng magaspang na organikong material. Kinolekta ko ito para sa sawdust concrete, ngunit matapos gumamit ng extruded polystyrene foam, naniniwala akong hindi na umuunlad ang sawdust concrete sa mga pambansang teknolohiya sa konstruksyon. Tunay itong imbakan ng enerhiya. Ang biomasa na itinambak mula Taglagas ay galing sa dinurog na sanga gamit ang garden shredder matapos putulin sa hardin. Purong enerhiya ito. Sunod, ginamit ko ang maliliit na organikong materyales mula sa composter na hindi pa naging humus. Tinabunan ko lahat ng lupang hinukay ko sa ilalim. Sa prinsipyo ng pagpapatakbo ng mataas na mainit na taniman, nakabatay ito sa proseso ng pagkabulok ng magaspang at pinong organikong materyales na naglalabas ng init habang nangyayari. Mas maaga mong maitatanim ang punla at di masyadong mag-aalala sa pabago-bagong panahon. Ang ganitong mga taniman ay nagbibigay daan para maging komportable ang pagtatanim kahit sa mga lugar na delikado ang pagsasaka. Kaya ang ating mainit-init na komposito ay tumutulong sa mas tamang pamamahagi ng init sa mainit-init na taniman. Ang hindi tinatabla ng tubig ay hindi nagpapalabas ng halumigmig sa mga gilid.
Tulad ng madalas mangyari, naantala ko ang pagsisimula ng bagong taniman, kaya napagpasyahan kong ipasa ito sa asawa ko. Sa ngayon, wala pa itong final na ayos. Madalas, naaabot ng mainit at matataas na taniman ang full capacity sa ikalawa o ikatlong season. Kailangan ng panahon ang organikong material. Mahusay na nakalampas sa taglamig ang bagong taniman kaya naisip kong pagandahin ito. Lalo na't marami nang naipong tira-tira. Huwag niyo akong husgahan ng mahigpit, ito talaga ang una kong karanasan sa pagdekorasyon na parang bato. Ginawa ko lang ito sa pinakasimpleng paraan. Maaga pa nung tagsibol at malamig pa, kaya para hindi masayang ang dekorasyon, kailangan kong takpan ang taniman. Natuyo na rin sa wakas ang pandikit ng tiles. Pinahiran ko ng kulay na antiseptic na varnish ang mga ginaya kong bato at natural ang kulay ng semento sa mga dugtungan. Ang pamumulaklak ng mga crocus ay hindi nangangahulugan na tuluyan ng nagwagi ang tagsibol laban sa taglamig. Maari pang bumalik ang lamig at madalas nga itong bumabalik. Pero matagal na kaming sanay sa mga mainit-init na taniman. Palagi nila kaming natutulungan. Ganito ang itsura ng taniman noong nakaraang season. Ganito siya natabunan ng niebe habang nire-record ko ang video na ito. Nang lumamig at tinamad na akong magtrabaho sa labas, lumipat ako sa garahe workshop. Ang paggawa gamit ang material na ito ay pwedeng hindi itigil kahit sa matinding taglamig. Kailangan mo lang ng maliit na kwarto na may positibong temperatura. Naisip kong gumawa ng pambakod na kasangkapan. Sa simula, gumawa ako ng maliit na outdoor sofa gamit ang kakayahan ko sa pagbabaluktot ng Penoplex. Humaba ang video kasi hindi ko kayang ipaliwanag lahat sa 2 salita lang. Panahon na para tapusin, ilalagay ko ang link ng video tungkol sa paggawa ng makabagong sofa sa ibaba. Para sa gustong makatipid sa garden furniture, baka interesado kayo, pumunta at panoorin. Ilalagay ko rin sa ibaba ng video ang mga link ng detalyadong video na nabanggit ko. Panoorin ninyo, siguradong kaya ninyo ito. Ano pa ba ang hindi ko naikwento? Gumamit ako ng mesh na 160 gramo bawat metro kwadrado sa lahat ng bahagi. Bumili ako ng Belarusian, mas mahal kaysa Chinese pero mas maganda gamitin. Hindi ito nagkakahiwa-hiwalay sa kamay at matibay sa pagkapunit ayon sa etiketa. Madalas, nakikita ko ay may markang 1,000, 800 sa 1,900 at 2,000 sa 2,000. Mas matibay ang lambat kapag mas mataas ang mga numerong ito. Mabibili ang Penoplex sa anumang construction store o online. Iiwan ko ang link sa ibaba ng video. May mga matatapang na rin ngayon na sumusubok hindi lang sa maliliit na arkitekturang anyo, kundi pati na rin sa medyo malalaki at walang balangkas na mga estruktura mula sa extruded polystyrene foam. Hindi dapat magpadalos-dalos. Sa proyekto kong bahay sa halagang $1,000, ginamit ko ang Penoplex na may balangkas para sa mga pader. Pero ang matatapang ang nakakamit ng tagumpay. Mag-like na kayo mga kaibigan. Mag-subscribe sa channel na Awitin ni Yasha Koshaka. Sundan din ako sa Zen TikTok at Instagram, may links sa ibaba ng video. Pindutin ang kampanilya para ma-update kayo. Naway maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat!